Raider R150 2009 model. So matagal-tagal na sa akin to. Good morning mga kabiwan moto. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog. Kung bago kayo sa channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. So for today's vlog is, ayan, kung napapansin niyo, ibang motor ang gamit ko. So gamit ko yung motor ko na Raider R150 2009 model. So matagal-tagal na sa akin to. Nasa 2009, 13 years, 14 years, mga ganon. So ang odo pa lang niya is 32,473. So hindi siya ganun nagagamit sa 13 years o 14 years na sa akin to. So bali ngayong araw is paparehistro natin to kasi expired na yung registration niya this month. Bali paparehistro natin to dito sa may LTOR Conte dito sa highway sa Emilio Aguinaldo. So last time na nagparehistro ako ng motor, dito rin ako nagparehistro yung isang motor ko na ginagamit ko pang araw-araw. Kasi nga medyo mas maganda yung proseso, mas maganda, mas mabilis. Kaya doon ko pa rin naisipan na magparehistro, magpa-renew ng motorcycle registration. Bali itong motor na to is ngayon ko lang nilabas sa vlog ko kasi nga hindi ko siya ginagamit talaga. Bihira ko na rin siya gamitin kasi may clutch, tsaka nahihirapan na ako mag clutch kasi may pilay nga ako sa kamay. Na-aksidente ako mga nasa 3 to 4 years ago na, kaya hindi ko siya ginagamit. Pero hindi ko naman talaga nagagamit yun kasi may motor nga ako na isa. Yung isang motor ko na yun nasa 8 years na yun. Yun yung ginagamit ko pang araw-araw. Syempre mas tipid sa gas yun. Yun yung ginagamit natin pantrabaho, ano man. Kaya ngayon ko lang nilabas to sa vlogs ko, itong motor ko na to. Pero matagal na to. Bali wala akong in-upgrade to, full stock to. Pintura lang ang in-upgrade ko dito. Bali ang pinaka main upgrade ko lang dito, nag-oversize lang ako ng gulong, yung grip, yung handle, yung sa handle, yung side mirror lang. Ayun, yan lang naman upgrade ko dyan. Bukod doon wala na. Pero bahala ko ibalik sa stock yung ano nito. Bahala ko ibalik sa stock yung side mirror kasi wala akong makita eh. Ayun nga mga kabiwan mo to, nararamdaman ko yung diferensya niya dun sa motor ko na inagamit araw-araw. Medyo ilang minuto ko pa lang siya ginagamit, masakit na sa kamay kasi nga nakasubsob. Hindi katulad nung isa ko na medyo upright ang position no. Ito kasi talaga aggressive position nito eh. Sabay nakayuko talaga ako, sakit sa likod na. Bali ngayong araw nga pala kasama ko airpod ko. Magpaparehistro kami kasi siya talaga gumagamit na itong motor na to. Siya magbabayad nito. Sinamahan ko lang para mag-vlog ako. Ayun mga kabiwan mo to, talagang masakit siya sa kamay. Bali 32,000 pala ang tinakbo nito mga kabiwan mo sa 13 years na nasa akin tong motor na to. 13 or 14 years na sa akin. Hindi ko kasi matandaan ko 2008 o 2009 ko siya nabili.
Grabe, ganda pa rin. Grabe tong motor na to, ang ganda pa rin ng takbo. Parang ano, ilang taon na to. Grabe. Iba talaga yung Raider. Tsaka na-miss ko yung tunog niya pag umarangkada. Grabe. Kaya hindi ako nagsisim, binili ko to. Kaya hindi ko binenta tong motor na to kahit hindi ko na nagagamit eh. Tsaka ayaw ko talaga ibenta to, wala akong plano. Magdadagdag ako ng motor pero hindi ko tatanggalin tong Raider na to sa akin. Kasi hindi na kayo makakakuha ng ganito na 2008 or 2009 model na karburador. Hindi ko lang alam kung third generation to o ano. Sa mga nakakaalam, paki-comment kung anong generation siya ng Raider. Grabe, ang ganda pa rin ang takbo, no? Smooth na smooth eh. Ganda nung oo, no? Sakit lang sa kamay. Ayan mga kabiwan mo to, malapit na tayo dito sa LTO. Dun sa mga hindi pala nakakala, malapit yan dito sa Emilio Aguinaldo na Meralco. Sa mismong tabi ng, sa mismong likod ng Arco Contical Coliseum, yung sa may sabungan. Yun ang magiging landmark nyo rito. Kaya pag galing kayo dito sa galing Patagaytay, yan dito, yung tulay na yon. Ayan, ayan o, Dasca Automotive Expansion Center. Yan, dito tayo. Yan, rough road lang dito. Ayan, rough road, rough road. Ayan. Ayan mga kabiwan mo doon, nandito na tayo sa Dasca LTO entrance. Dito tayo sa entrance. Wala itang tao, kunti ng tao. Saan to? Paparehistro? Ayan mga kabiwan mo to, pagpasok natin, sinalubong tayo, hinihingi na yung ORCR natin. ORCR daw pa, ORCR daw. Ayan mga kabiwan mo to, nandito tayo sa entrance. So ang pinaka landmark nyo itong Arco Contical Coliseum. Yan, sa likod po to. Maganda po rito kasi walang ganong tao. Saglit lang, mabilis lang talaga siya.
Ayan mga kabiwan mo to. Tapos na tayo magpa-renew. So mabilis lang. Inabot tayo ng 2 hours din. Kulang-kulang 2 hours din. Ang kagandahan dito mga kabiwan mo to, saglit lang. Walang tao. Tsaka maganda rito. Bali yun yung Arcontica mga kabiwan mo to, yung nasa harapan natin. Ayun mga kabiwan mo to, tapos na tayo magpa-rehistro ng motor natin. Bali mabilis lang dito sa LTO, dito sa Arcontica. So ito yung Arcontica. Diyan kayo, yan yung pinaka landmark ninyo. Tapos pagpasok ninyo, madali lang naman. Mabilis yung proseso, maganda yung facilities nila. Tsaka high-tech yung mga facilities nila. Kaya maganda. Ayan yung Arcontica. Tsaka pagpasok nyo mga kabiwan mo to, lalapitan agad kayo ng mga staff nila para kung ano yung dapat nyong gawin. Kaya shoutout dun sa mga staff. Accommodating sila. Kaya hindi kayo mahihirapan kung ano yung mga procedure o yung step by step na gagawin para mas mabilis yung transaction ninyo. Kasi may mga mag-guide naman sa inyo ron para hindi kayo mahirapan. So marirecommend ako na doon na lang kayo magpa-rehistro ng motor ninyo o ng mga sasakyan ninyo para hindi kayo ganong mahirapan at syempre mas komportable kayo. Tsaka pag nagpa-rehistro po pala kayo doon, kailangan nyo po ng portal doon sa application nila para doon kayo magpapa-renew. Bali wala na po tayong stencil. Di na po kailangan yon. Transaction lang po nila doon is registration lang ng mga sasakyan. Hindi po kasama doon yung sa license para doon sa mga nagtatanong. Tsaka importante po yung portal sa kanila kasi nandoon po yung record ninyo. Magre-register kayo sa ltoportal.com.ph. Yun, para ma-access nyo po at doon kukunin po lahat ng record nyo upon registration po ninyo. Yun mga kabiwan mo to, kung may mga comment kayo, kung may mga suggestion o gustong itanong, comment lang po kayo sa baba para masagot ko po yung mga ano. Pero meron na rin po akong previous na vlog ng LTO na nagpa-register ako ng motor. Mas kompleto po detalye nun. Pwede nyo po i-check yung sa channel ko. Yan, siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo to. Sana nagustuhan ninyo at naging informative sa inyo ang video natin ngayong araw. Sana po ay patuloy nyo po akong suportahan sa mga susunod ko pang mga vlogs. Always remember mga kabiwan mo to, pray before you ride safe, God bless, B1 Moto out. Bye bye.